Dahil sa paniniwalang ito, kinansela ni Ahmad Saleh, isang opisyal mula sa Ministry of Tourism ng Egypt, ang kontrata nila sa Pilipinas. Kahit na malapit nang i-deliver ang mga tren, nagpasya siyang lumipat sa mga tren na gawa sa Thailand na kalahati lang ang presyo. Sa Thailand, makakatipid tayo ng kalahati sa badyet at makakadagdag pa ng mga bagon. Ngunit, isang buwan lamang matapos ang marangyang inaugurasyon, isang bangungot ang nagsimula sa buong Egypt. Sunod-sunod na humihinto ang mga tren sa gitna ng nakakapasong init ng disyerto. Naipit ang mga turista sa loob ng mga bagon. Isang malaking dagok sa pambansang ekonomiya ang idinulot nito. Samantala, isang ganap na naiibang kinabukasan ang natamasa ng bansang pinili ng Pilipinas bilang kanilang susunod na kliyente. Ano nga ba ang nagdulot ng malaking pagkakaibang ito sa kanilang kapalaran? Noong unang bahagi ng 2020s, isang tawag mula sa Pilipinas patungo sa Ministry of Tourism ng Egypt ang nakatakdang magbago sa kapalaran ng bansa. Hawak-hawak ni Ahmad Saleh, ang opisyal na namamahala, ang telepono. Nasa kanyang mga kamay ang kontrata sa isang kumpanya ng tren mula sa Pilipinas, ang Luzon Railworks Corporation. LRC, isang bagong sistema ng tren na episyenteng maghahatid sa dagsaan ng mga turista mula sa buong mundo patungo sa mga pyramids, Sphinx at Luxor Temple. Ang tagumpay ng pambansang proyektong ito ang magsusulong sa kanyang karera. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay gumuho sa isang pulong tungkol sa badyet. Masyadong mahal ang gawang Pilipinas. Isang malamig na pahayag mula sa Department of Finance. Totoo ngang ang presyo ay higit pa sa inaasahan. Bagamat ang industriya ng turismo ay lumago na sa 8.5% ng GDP. Ang pamumuhunan sa infrastruktura ng transportasyon ay isang malaking pabigat sa pambansang budget. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay nangangako ng mahigit 30 taong matatag na operasyon. Naiintindihan niya ang halaga nito. Gayunpaman, isang dokumento na dala ng kanyang tauhan ang nagpabago sa isip ni Ahmad. Ang quotation para sa mga tren na gawa sa Thailand ay mas mababa sa kalahati ng presyo ng gawang Pilipinas. Mayroon itong 3 taong track record ng walang problemang operasyon sa Thailand, sabi ng kanyang tauhan. Sa mga salitang iyon, napasandal si Ahmad. 3 taong walang aksidente, tila sapat na itong patunay ng pagiging maaasahan. Nagsimulang magkalkula ang kanyang isip. Makakalahati ang badyet at makakadagdag pa ng mga bagon, mapapalawak pa ang mga ruta patungo sa mas maraming tourist spot. Ito ay hindi lang isang solusyon na 2 ibon sa isang bato, kundi 3. Nagdesisyon si Ahmad. Tinawagan niya ang LRC sa Pilipinas. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit dahil sa usapin sa badyet, hindi na po namin itutuloy ang kontrata. Isang kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang kinatawan ng LRC, si Jose Reyes. Naiintindihan po namin. Subalit, nais lang po naming linawin na pagkatapos nito, hindi na po namin kayo muling mapaglilingkuran. Sigurado po ba kayo rito? Saglit na nag-alinlangan si Ahmad sa mga salitang iyon. Ngunit sumagot siya. Ayos lang. Ito ay isang desisyon na isinasaalang-alang ang susunod na 30 taon ng aming bansa. Naging matagumpay ang kanyang ulat sa ministro. Magaling, Ahmad. Nabawasan mo ng malaki ang budget at nadagdagan pa ang bilang ng mga tren. Malaki ang inaasahan ko sa iyong panukala. Lumaki ang dibdib ni Ahmad sa papuri. Paglabas niya ng conference room, tanaw niya ang tanawin ng Cairo. Kumbinsido siyang ang desisyong ito ang magsusulong sa ekonomiya ng bansa. Makalipas ang ilang linggo, sunod-sunod na dumating sa Egypt ang mga bagong tren mula sa Thailand. Ang mga makintab na bagon ay sumasalamin sa sikat ng araw, na tila nangangako ng isang maningning na kinabukasan. Sa araw ng inaugurasyon, napuno ng kasiyahan ang Cairo Central Station. Isang pulang karpet ang nakalatag sa platform kung saan nakahanay ang mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ng Tourism Minister.
Isang lokal na banda ang tumutugtog ng masayang musika habang iwinawagayway ng mga bata ang maliliit na bandila ng Egypt. Taas noong humarap si Ahmad Saleh sa mga mamamahayag. Ngayong araw, isang bagong kabanata ang magbubukas para sa turismo ng Egypt. Sa likod niya, kumikinang ang mga bagong bagon sa sikat ng araw. Ang gintong katawan nito ay walang bahid dungis na para bang sasakyan mula sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang mga turista na kumukuha ng litrato. Isang matandang mag-asawa mula sa Germany ang nakangiting nagpapakuha ng larawan sa harap ng tren. Napakaganda! Mas magiging komportable na ang pagpunta namin sa pyramids, sabi ng asawang babae. Sumang-ayon naman ang kanyang asawa. 10:00 ng umaga, tumunog ang kampana ng pag-alis. Dahan-dahang umalis sa platform ang unang tren. Kumakaway ang mga turista mula sa bintana. Habang pumapalakpak ang mga taong naghahatid, sinabi ni Ahmad sa kanyang tauhan. Isang perpektong simula. Tiyak na tataas ang kita natin sa turismo. Nang linggong iyon, higit pa sa inaasahan ang bilang ng mga pasahero, ang bagong network na nag-uugnay sa mga pangunahing destinasyon tulad ng Giza Pyramids, Karnak Temple at Abu Simbel Temple ay umani ng papuri mula sa mga travel agency. Maging ang mga lokal na hotel ay nagpaabot ng kanilang kagalakan. Naging mas maikli ang oras ng biyahe, kaya mas nasiyahan ang aming mga bisita. Sunod-sunod ang mga liham, pasasalamat at email na natanggap ng opisina ni Ahmad. Muli siyang pinuri ng kanyang hepe. Nagsimulang umusbong ang pag-asa para sa mga susunod na proyekto sa loob ng ministry. Ngunit ang kaligayahang iyon ay napakaikli. Eksaktong 1 buwan pagkatapos ng inaugurasyon, habang nagkakape si Ahmad at nagbabasa ng mga ulat, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ng Operations Management Center ang lumabas sa screen. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Sir, malaking problema po. Huminto po ang mga tren. Narinig niya ang nag-aalalang boses ng isang batang staff mula sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng maayos. Tumayo si Ahmad at tumingin sa bintana. Isang 3-car train papuntang Giza ang biglang huminto. Naiwan ang mga pasahero sa loob. Noong una, inakala nilang isang maliit na aberya lang ito. Ngunit sa loob ng sumunod na 30 minuto, sunod-sunod na ulat ang pumasok. 2 tren ang huminto sa linya ng Luxor. At ganoon din ang nangyari sa linya ng Aswan. Ano ang sanhi? Hindi gumagana ang cooling system ng motor. Mukhang hindi nito kinakaya ang temperatura ng Egypt. Sa sandaling iyon, nag-echo sa isip ni Ahmad ang kalmadong boses ni Jose Reyes mula sa Pilipinas. Hindi na po namin kayo muling mapaglilingkuran. Sigurado po ba kayo rito? Ano kaya ang ibig niyang ipahiwatig noon? Ang tag-araw sa Egypt ay malupit. Ang mainit na hangin mula sa disyerto ay nagpapataas ng temperatura sa mahigit 45 degrees Celsius. Hindi pala sapat na isinaalang-alang sa disenyo ng mga tren ang ganitong klase ng kapaligiran. Ang mga turistang natrap sa loob ay naghihintay ng saklolo sa ilalim ng nakakapasong init. Pagsapit ng hapon, lalong lumala ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, 20% ng mga tren sa buong bansa ang hindi na tumatakbo. Ulat ng hepe ng Operations Management Center. Natigilan si Ahmad. 20%. Nagsisimula nang maparalisa ang transportasyon patungo sa mga pangunahing tourist spot. Nagsimulang bumuhos ang galit na reklamo mula sa mga hotel at travel agency. Hindi namin madala ang aming mga kliyente sa pyramids. Anong gagawin ninyo? Ang sigaw ng may-ari ng isang travel agency sa telepono ay tumusok sa tainga ni Ahmad. Hindi tumitigil ang mga notification sa kanyang smartphone mula sa social media. Walang kwenta ang mga tren ng Egypt. Nasira agad, 1 buwan pa lang. Nakakahiya. Niloloko ba nila ang mga turista? Mabilis na kumalat ang mga post. Napaupo si Ahmad sa kanyang silya at napahawak sa ulo. 3 taong walang problema.
Ang mga salitang pinaniwalaan niya, ang pagkansela niya sa kontrata. Sa Pilipinas, lahat ba iyon ay isang pagkakamali? Sa ikatlong araw ng paghinto ng mga tren, ang opisina ni Ahmad ay parang isang larangan ng digmaan. Walang tigil ang pagring ng telepono at pagdating ng mga email, hindi makapunta ang mga turista sa mga destinasyon. Mula sa airport papuntang hotel, mula sa hotel papuntang tourist spot. Lahat ng plano ay nagkagulo. Sa Cairo International Airport, mahaba ang pila ng mga turistang humihiling na ikansela ang kanilang mga tour. Hindi na ako babalik sa bansang ito! Sigaw ng isang turista mula sa France habang hinahampas ang counter. Ang video ng eksenang ito ay mabilis na kumalat sa social media. Isang ulat mula sa Technical Investigation Team ang inilagay sa mesa ni Ahmad. Nanginginig ang kamay niyang binuklat ang mga pahina. Ang disenyo ng cooling system ay para sa temperate climate. Hindi ito idinisenyo para gamitin sa mga rehiyon ng disyerto. Ibig sabihin, simulat sa pool pa lang, hindi na ito angkop. Ang 3 taong track record sa Thailand ay walang silbi. Magkaiba ang klima ng Thailand at Egypt. Bakit hindi niya na-verify ang ganoon kasimpleng bagay? Napahawak si Ahmad sa kanyang ulo, ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Sa ika-5 araw, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. May tumatagas na tubig mula sa isang tumatakbong tren. Isang emergency call mula sa Operations Management Center. Hindi makapaniwalang nagtanong si Ahmad, "Tubig? Tumatagas ang tubig sa gitna ng disyerto?" Opo. Mukhang may mga bitak sa mga tubo ng cooling water. At nangyayari ito ng sabay-sabay sa maraming tren. Lalo pang dumami ang mga tren na huminto. Dagdag na 10% pa ang hindi na magamit na nagresulta sa pagkaparalisa ng 30% ng infrastruktura ng transportasyon sa bansa. Naramdaman ni Ahmad ang bigat ng numerong 30%. Kung hindi makabiyahe ang mga turista, hindi sila mananatili sa mga hotel. Kung hindi sila mananatili sa mga hotel, hindi sila kakain sa mga restaurant. Kung hindi sila kakain, walang order na matatanggap ang mga supplier ng pagkain. Malulugi ang mga souvenir shop at mawawalan ng trabaho ang mga tour guide, hindi masukat ang pinsala sa turismo. Tinawagan ni Ahmad ang manufacturer sa Thailand. Magpadala kayo agad ng mga technician at padalhan ninyo kami ng estimate para sa gastos ng pagkumpuni. Wala nang autoridad sa kanyang boses. Tono ito ng isang taong nakikiusap. 1 linggo makalipas nang makita ni Ahmad ang quotation na ipinadala mula sa Thailand. Halos mahulog siya sa kanyang upuan. Ang gastos sa pagkumpuni ay mas mataas pa kaysa sa orihinal na presyo ng mga tren na bibilhin sana niya mula sa Pilipinas. Bakit napakamahal? Tanong ni Ahmad sa kinatawan ng Thailand sa telepono. Malamig ang naging sagot nito. Gumagamit po kasi ito ng mga piyesa na hindi na karaniwang ginagamit ngayon kaya hindi uubra ang partial repair. Kailangan ng malawakang overhaul ng buong tren. Ang kasabihang ang murang bili ay nagiging mahal sa huli ay napatunayan sa pambansang antas. Nasa kamay pa ni Ahmad ang comparative data sa pagitan ng gawang Pilipinas at Thailand. Ang gawang Pilipinas, 30 taong matatag na operasyon, predictable na gastos sa maintenance, at hindi nangangailangan ng biglaang malaking pagkukumpuni. Samantala, ang gawang Thailand, sa loob lamang ng 1 buwan ay nagkaroon na ng malalang sira at nangangailangan ng napakalaking gastos para maayos. May malaki ring pagkukulang ang panig ng Egypt. Walang isinagawang environmental suitability test bago ang pagbili. Kulang din ang pagsisiyasat sa track record at kasaysayan ng mga depekto ng supplier. Napapikit si Ahmad. Ang pinakapangunahing due diligence, ang detalyadong pagsisiyasat bago bumili, ay tuluyang kinalimutan sa ngalan ng pagtitipid. Nang gabing iyon, naiwan si Ahmad mag-isa sa opisina. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Cairo, ngunit ang dating maningning na ilaw ng turismo
ay tila ngayoy malungkot at madilim. Puno ang kanyang smartphone ng mga mensahe mula sa mga natanggal na empleyado ng hotel, mga tour guide na nawalan ng trabaho, at mga may-ari ng souvenir shop na napilitang magsara. Sa harap ng quotation para sa pagkukumpuni, nagpa siya si Ahmad na subukan ang kanyang huling baraha. Nanginginig ang kamay niyang idinayal ang numero ng telepono ng Luzon Railworks Corporation sa Pilipinas, ang kumpanyang tinalikuran niya. Kinwenta niya ang time difference. 9:09 na ng umaga sa Pilipinas, oras na ng trabaho. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot, "Hello? Magandang umaga. Magandang umaga. Ako po si Ahmad Saleh, mula sa Ministry of Tourism ng Egypt." Ang kanyang boses ay malayong-malayo sa dati niyang puno ng kumpiyansang tono. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang parehong kalmadong boses ni Jose Reyes. "Salamat po sa inyong tawag. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Saglit na natigilan si Ahmad. Pagkatapos, isinantabi niya ang lahat ng kanyang pride bilang isang public servant. "Yung mga tren po na kinansela namin dati. Iniisip ko lang po kung may nakakuha na." "Opo, posible po kayang bilhin namin iyon sa kalahating presyo?" Agad-agad ang naging tugon ng panig ng Pilipinas sa kanyang napakakapal na alok. "Paumanhin po, ngunit mayroon na po kaming bagong kliyente para sa mga iyon." Nanlamig ang buong katawan ni Ahmad. "Ano po? Mayroon na kaagad?" "Opo. 1 buwan matapos naming matanggap ang inyong cancellation, nakapirma na po kami ng bagong kontrata." Ang teknolohiya ng tren ng Pilipinas ay laging may mataas na demand sa pandaigdigang merkado. 1 buwan lamang. Habang ipinagdiriwang niya ang inaugurasyon ng mga tren mula sa Thailand, ang Pilipinas ay nakahanap na pala ng bagong kliyente. Nanginginig ang boses na nagtanong si Ahmad. "Kung maaari po, pwede ko po bang malaman kung aling bansa?" "Ang United Arab Emirates po." Gumawa sila ng desisyon na nakatuon sa pangmatagalang pananaw at pinahahalagahan ang kabuuang gastos sa pagmamay-ari. Sa sandaling iyon, tila tinamaan ng kidlat ang isip ni Ahmad. Ang UAE, isang malaking bansa sa turismo sa gitnang silangan, katulad ng Egypt at ang kanilang pinakamalaking karibal sa industriya. "Naiintindihan ko po. Maraming salamat sa inyong oras." Ibinaba ni Ahmad ang telepono at napasandal sa kanyang upuan. Ang mga tren na tinalikuran ng Egypt ay magiging sandata ngayon para sa pag-unlad ng kanilang karibal. Mayroon pa bang mas malaking kabalintunaan kaysa rito? Kinabukasan, isang emergency board meeting ang idinaos sa Ministry of Tourism. Matalim ang tingin ng ministro kay Ahmad. "Dahil sa iyong desisyon, nalugi ng malaki ang ating bansa. Paano mo pananagutan ito?" Walang masabi si Ahmad. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ayon sa mga ulat, mahigit 50,000 na ang nawalan ng trabaho sa industriya ng turismo. Mga staff ng hotel, chef, tour guide, tindera sa souvenir shop. Marami sa kanila ay hindi na kayang suportahan ang kanilang pamilya. Ang bigat ng numerong 50,000 ay dumagan sa buong silid. Hindi lamang ito isang estadistika. Bawat isa sa kanila ay may pamilya, may mga anak, at may mga pangarap. Naalala ni Ahmad ang isang tour guide na nagtatrabaho sa Luxor. Isang 40 taong gulang na lalaki na ipinagmamalaki ang pagpapaaral sa kanyang 3 anak sa kolehiyo. Kamakailan, nakatanggap siya ng email mula sa lalaking iyon. "Wala na pong turista, kaya wala na po akong trabaho. Hindi ko na kayang bayaran ang matrikula ng panganay ko, kaya napilitan siyang huminto." Isang maling desisyon ang sumira sa kinabukasan ng libu-libong pamilya. "Saan ako nagkamali?" Bulong ni Ahmad sa sarili. Malinaw ang sagot. Tiningnan niya lang ang presyo at hindi ang pangmatagalang halaga. Naniwala siya sa mababaw na numerong 3 taong track record at hindi sinuri ang tunay na kalidad. At higit sa lahat, sinira niya ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala. Samantala,
Sa United Arab Emirates, sunod-sunod nang dumarating ang mga tren na gawa sa Pilipinas. Hindi pa alam ni Ahmad na ang industriya ng turismo ng kanyang karibal ay papasok na sa isang bagong ginintuang panahon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang ibang kwento ang nabubuo sa United Arab Emirates. Isang bagong linya ng tren ang nag-uugnay sa paliparan patungo sa mga luxury resort. Tahimik na dumudulas sa disyerto ang mga tren na gawa sa Pilipinas. Perpektong napapanatili ang temperatura sa loob. Isang komportableng espasyo na salungat sa nakakapasong tanawin sa labas. Ang nangangasiwa sa proyektong ito ay si Farid Al-Mansuri ng Ministry of Transportation. Ito ang paliwanag niya kung bakit pinili nila ang teknolohiyang Pilipino. Kapag mas maikli ang oras ng biyahe, mas maraming oras at pera ang gugugulin ng mga turista sa destinasyon. Ito ay isang simpleng prinsipyo, ngunit hindi masukat ang epekto nito sa ekonomiya. Napaka-estratehiko ng desisyon ni Farid. Totoong mataas ang presyo ng Pilipinas, ngunit ang binigyan niya ng halaga ay hindi ang paunang gastos, kundi ang total cost of ownership, TCO, ang kabuuang gastos sa loob ng 30 taong operasyon. Nakakumbinsi ang datos na iprinisenta ng Pilipinas. Ang gastos sa maintenance ay predictable. Napakababa ng panganib na huminto ang operasyon at hindi nangangailangan ng biglaang malalaking pagkukumpuni. Kaya sa pangmatagalang pananaw, ito ang pinaka-cost-effective. 3 buwan pagkatapos ng inaugurasyon, ang katumpakan ng kanyang desisyon ay nagsimulang lumabas sa mga numero. Nagulat ang mga opisyal ng gobyerno sa datos na inilabas ng Tourism Statistics Bureau. Ang oras ng biyahe mula sa airport patungo sa mga pangunahing resort ay bumilis ng 30%. Ang dating 2 oras na biyahe ay naging 1 oras at 20 minuto na lang. Ang nabawas na 40 minutong iyon ay nagdulot ng revolusyon sa industriya ng turismo. Pwedeng mag-sightseeing sa mga skyscraper ng Dubai sa umaga at mananghalian sa isang beach resort. Ito ang post sa social media ng isang turista mula sa UK. Nakakuha ito ng mahigit 30,000 likes. Ang pag-ikli ng oras ng biyahe ay nagparami ng mga pagpipilian sa ruta ng mga turista. Naging posible na bisitahin ang maraming lugar sa isang araw na nagpataas sa kalidad ng kanilang karanasan. Mas kapansin-pansin ang pagbabago sa mga luxury resort area. Sa isang 5-star hotel sa Jumeirah Beach, nagsimulang magbago ang pattern ng pananatili ng mga bisita. Ayon sa General Manager, dahil nabawasan ang oras ng biyahe, mas maraming oras na ginugugol ang mga bisita sa spa, restaurant, at shopping mall ng hotel. Ang average na gastos ng bawat turista ay tumaas ng 25% kumpara sa nakaraang taon. 1 taon pagkatapos ng inaugurasyon, ang ulat na inilabas ng Ministry of Transportation ay umani ng pansin sa buong mundo. Ang kita sa turismo ay tumaas ng 150% kumpara sa nakaraang taon. Ang paglago ng turismo ay nagdulot ng mga trabaho para sa mga mamamayan, mga bagong trabaho para sa staff ng hotel, chef, tour guide at sales staff. Lumampas sa 50,000 ang bilang nito. Ang tunay na halaga ng mga tren na gawa sa Pilipinas ay nasa katatagan din ng operasyon nito. 5 taon na ang nakalipas mula nang magsimula. Ngunit ni minsan ay hindi pa ito huminto dahil sa aberya. Ang regular na maintenance ay isinasagawa ayon sa plano at lahat ng tren ay tumatakbo ng eksakto sa oras. Dahil dito, lalo pa itong pinagkatiwalaan, lalo na ng mga business traveler. Noong 2024, ginawaran ang UAE bilang bansa na may pinakamalaking paglago sa turismo sa gitnang silangan sa isang International Tourism Awards. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Farid, ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lamang nagbigay sa amin ng transportasyon. Nagbigay ito sa aming bansa ng pundasyon para sa isang sustainable na pag-unlad ng ekonomiya. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. 3 buwan pagkatapos ng pagkukumpuni, isang bangungot na naman ang dumating kay Ahmad.
Huminto na naman po ang mga tren. 2 set sa linya ng Aswan. Napahawak na lang sa ulo si Ahmad. Ginastusan nila ito ng napakalaki. 3 buwan na sinuri ng mga technician mula Thailand ang lahat ng tren at pinalitan ang mga sirang pyesa. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Nakasulat sa technical report. Dahil sa structural design flaw, hindi sapat ang partial repair. Upang tuluyang masolusyonan, kailangan ng kumpletong redesign ng mga tren. Ibig sabihin, hindi na ito madadaan sa ayos lang. Kailangang gumawa ng bago. Hindi na nila magawang kwentahin pa ang gastos. Ipinatawag si Ahmad ng ministro. Ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang paglipat mo mula sa Pilipinas patungong Thailand, sabi ng ministro. Ngunit itinago po ng kabilang panig ang depekto. Malinaw po itong itinaas ng ministro ang kanyang kamay. Totoo, may responsibilidad din ang Thailand. Ngunit ibinenta lang nila ang produkto na katumbas ng presyo nito. Kapag pumipili ka ng mura, responsibilidad ng bumibili na suriin ang kalidad, pinabayaan mo ang due diligence sa pambansang antas. Due diligence, ang detalyadong pagsisiyasat na dapat gawin bago ang isang pamumuhunan o kontrata. Totoong mahal ang mga tren ng Pilipinas, patuloy ng ministro, ngunit kasama sa presyong iyon ang teknolohiya, tibay, kakayahang mapanatili ang operasyon, at ang tiwala na sinisiguro ang katatagan ng pambansang ekonomiya. Ang tinanggihan mong bayaran ay ang insurance premium para sa tiwalang ito. Dahil diyan, hinarap ng Egypt ang napakalaking pinsala ng walang insurance. Ang kabuuang pagkalugi na wawalang kita sa turismo, mga trabahong nawala ay mas malaki pa sa gastos kung ang mga tren ng Pilipinas ang kinuha. Tinatanggap ko na ang iyong pagbibitiw. Umalis si Ahmad sa gusali ng Ministry of Tourism. Sa kanyang pag-uwi, nagkulong siya sa kanyang study. Naiwan sa kanyang mesa ang mga dokumento mula sa budget meeting, ang quotation ng Pilipinas, ang quotation ng Thailand, at ang matamis na salitang 3 taong walang problema. Noong taglagas ng 2024 sa International Tourism Infrastructure Forum na ginanap sa Switzerland, detalyadong inilahad ang kaso ng Egypt at UAE. Unang ipinakita ang tagumpay ng UAE. Tumaas ng 150% ang kita sa turismo, bumilis ng 30% ang biyahe, tumaas ng 25% ang gastos ng bawat turista, at mahigit 50,000 trabaho ang nalikha, sunod na ipinakita ang kaso ng Egypt. 30% ng mga tren ang huminto sa unang buwan, 10% ang pagkalugi sa GDP at 50,000 trabaho ang nawala. Ano ang naghiwalay sa kanilang kapalaran? Tanong ng isang ekonomista. Ito ay ang pag-unawa sa reliability premium. Ang reliability premium ay ang karagdagang bayad para sa dekalidad na produkto o serbisyo. Ang tila mahal na paunang puhunan ay sa katunayan ang pinaka-cost-effective sa pangmatagalang pananaw. Ipinaliwanag ng isang kinatawan mula sa Pilipinas na ang kanilang teknolohiya ay may 30 hanggang 50 taong lifespan, na may predictable na gastos sa maintenance, kaya't minimal ang pabigat sa piskal na pamamahala. Isang graph ng Total Cost of Ownership, TCO, ang ipinakita. Sa simula, mas mahal ang Pilipinas. Ngunit paglipas ng 5, 10, 20 taon, bumaligtad ang sitwasyon. Pagkatapos ng 30 taon, ang kabuuang gastos sa gawang Pilipinas ay 40% na mas mababa. Ang deklarasyon sa pagtatapos ng forum. Sa pamumuhunan sa infrastruktura, mas dapat bigyang halaga ang pangmatagalang katatagan at pagiging maaasahan kaysa sa panandaliang pagtitipid. Natuto ang maraming bansa mula sa karanasan ng Egypt at UAE. Ang kuwentong ito ay umani ng malaking reaksyon sa buong mundo. Ang tiwala sa teknolohiyang Pilipino ay sulit sa presyo, komento ng isang Amerikanong ekonomista. Dapat nating maunawaan ang halaga ng teknolohiyang tatagal ng 30 taon. Sabi naman
ng isang British investment analyst. Natutunan ng mundo ang isang katotohanan. Ang pamumuhunan sa infrastruktura ay hindi lang pagbili ng kagamitan. Ito ay isang mahalagang desisyon na sumisiguro sa kinabukasan ng isang bansa sa loob ng 30 taon. Sa kasalukuyan, may bagong kilusan sa Egypt. Nagpaplano sila ng bagong proyekto ng tren. Ngayon, prioridad na nila ang TCO, environmental suitability, at higit sa lahat, ang tiwala. Sa UAE naman, dahil sa tagumpay ng mga tren mula sa Pilipinas, nagpasya silang palawakin pa ang kanilang mga ruta. Ang ipinakita ng kuwento ng dalawang bansa ay ang panganib ng paghabol sa panandaliang kita at ang kahalagahan ng pamumuhunan sa tunay na halaga. Ang pagkakaiba sa kanilang naging desisyon ay nagresulta sa isang malaking agwat sa kanilang pambansang ekonomiya sa loob lamang ng ilang taon. Ang tunay na halaga ng teknolohiyang Pilipino ay hindi lang ang hindi ito nasisira. Ito ay ang pagbibigay ng isang predictable na hinaharap. Ang kapanatagan na ang lahat ay tatakbo ayon sa plano. At higit sa lahat, ang hindi matitinag na tiwala na sumusuporta sa buhay at ekonomiya ng mga mamamayan sa mahabang panahon. Ano ang matututunan natin sa kuwentong ito? Marahil, ito ay isang aral na magagamit sa lahat ng ating mga pagpili sa buhay. Ang magkaroon ng matang nakakakita sa tunay na halaga sa halip na magpabulag sa presyo, ang magpasya batay sa pangmatagalang pananaw at ang unawain ang kahalagahan ng tiwala isang yaman na hindi mabibili ng pera. Ang kwento ng Egypt at UAE ay nagpapatuloy. Ang isa ay natuto mula sa kabiguan at nagsimulang tumahak sa isang bagong landas. Ang isa naman ay ginamit ang tagumpay upang lalo pang umunlad. Tiyak na ipapasa ng dalawang bansa ang mga aral na natutunan nila sa mga susunod na henerasyon. Ikaw, anong aral ang nakuha mo sa kuwentong ito? Sana ay muli nating napagtanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matang nakakakita sa tunay na halaga at hindi nagpapadala sa panandaliang presyo.